Yo, what's up mga master? Mark Music here. Dito na tayo sa part 3 mga master. Proper finger position. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko. Sarili kong research experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga tinuturo ko. Let's go! Sa di nakapanood ng part 1 at part 2 mga master, hinihikayat ko kayo na panoorin nyo yun mga master para masundan nyo to yung ating topic. Paglapat ng daliri, paano nga ba? I-shoutout ko pala yung ating kamaster yan. Last time tinuruan ko kasi ito rin yung kanyang problema. Nahihirapan daw siya paano niya ibalik yung kanyang scale. Ang ibig kong sabihin na ibalik yung scale is, for example, C major scale. So dito niya kinuha sa 3rd fret ng ating A string ito, C. Then ito yung D, nandito yung D. Yan. Sa 5th fret. Then nag-shift siya 2nd fret, nandito yung E. At dito yung F sa 3rd fret. Then may G tayo sa 5th fret. Then nag-shift siya ng string. Yan, dito na siya sa G string. Meron siyang 2nd fret kasi nandito yung A. Then yung B dito sa 4th fret at yung octave sa 5th fret. Yan. So overall, ganito yung kanyang C major scale. Yan. Ganun siya mag C major scale. Tama yun mga master. Yung nota na tumbok niya. Pero dito sa daliri, doon yung mali. Nahihirapan siya magpabalik. Kasi ang ginamit niya mga daliri is dalawa. Ito yun. Yan. So maraming movement na nangyari, may usod-usod. Then pag ipabalik ko to, ang dami. Kasi hindi ko minaximize yung aking mga daliri. Kaya meron tayong proper finger position. So sa C major scale, example dito sa C major scale, pag ilalapat mo ito yung daliri mo, yan. So pag dito mo ilagay yung root mo, kasi alam mo naman na yung E, pag i-access mo siya, kasi hindi naman abot ng pinky, kasi mag-i-stretch tayo ng pinky, ito. So ang access ng ating E dyan, dalawa, ito at yung dito, usod tayo. So, magpipik lang tayo ng posisyon ng ating daliri. Yan. Sa di nakapanood, ulitin ko, yung ating finger, yan, 4 na mga daliri is nakabase din yan sa frets. Yan. So, sa clown ng 4 frets, ito yung pinky ko, alam ko yung mga nota na napapaloob dito. Yan. Ganon din yung aking ring finger, alam ko yung nota na napapaloob dito sa 5th fret. Then ito, yung middle finger ko, alam ko yung napapaloob ng mga nota. Then index finger, yan. Example sa index finger, ang napapaloob sa kanya, ito sa low E is meron tayong G, C, F, B flat, D, at G. Yan, yun yung ibig kong sabihin. C major scale yung kukunin natin. So, pag ilalagay natin sa index finger yan, kasi nandito sa index finger yung ating C, yan, sa claw ng C, at meron din tayong C sa ring finger, ito, yan. Pag kinuha natin yung E, is, atras kasi tayo gaganito tayo. At dito naman sa pinky, so, mag-stretch tayo. So, ang proper dyan na pagkuha ng C major scale is hanapin mo yung walang access na daliri. Example, yung aking pinky, yan, pag mag-scale ako dito, so hindi ko kasi magagamit yung pinky ko dyan kasi wala siyang access na mga nota. Yan, wala siyang access na mga nota dyan. Liban na lang kung mag-octave ako ng C na pangalawa. So, malabo na yon, malayo kasi yung susunod na nota natin dito na. Yan, yung octave na C. So, masyadong stretch ng daliri natin. Yung ibig kong sabihin na access, yung nasasakupan lang ng 4 na daliri. Kailangan matumbok mo yung kanyang scale. So, para makuha ko yon na matumbok ko yung aking octave, kasi ang octave ko nasa ring finger Yan, sa aking C. Yan. Ang gagamitin kong root, or yung dyan nag-start yung aking nota sa example C major scale, is ilalagay ko siya sa aking middle finger. So, ang middle finger ko, nakatutok siya dito sa G sharp or sa 4th fret. So, alam naman natin, nandito yung C.
So, iuusod ko yung aking daliri. Yan, itutumbok ko siya doon sa frets kung saan nandito yung C. Yan. So, ito na yung C. Nakuha ko na yung C. Then, dito na ako mag-start na aking scale. So, C, gamit ko yung middle finger. Then, yung D is saklaw na ng pinky finger. Then, may access na ako sa E kasi meron akong index finger. So, yung E dito sa second fret, D string. Then, middle finger F, pinky naman sa G. Then, index finger yung A. Then, ring finger B. Then, pinky yung aking octave. Yan. Pag i-scale ko na siya, hindi na siya mahirap. Yan. Walang movement na slide-slide kagaya ng kanina ganun. Kahit ipabalik ko siya, ganun, may movement, ang dami. Unlike dito sa proper natin na fingering yan. Yan. Napakadali lang kasi wala na akong ibang movement. At ang technique dyan mga master is kailangan naka-alternate picking ka. Ibig sabihin ng alternate picking, pabalik-balik yan. Unang nota ko down, then pangalawa kasi dito D, up. Yan. Depende sa'yo kung unang nota mo down or up. Yan. So sa akin, unang nota down, up, then shift ng daliri, down, up, down, up naman, shift ng daliri, down, up. Yan. Ganon din pag i-descending na natin yung ating scale. Kaya madali na lang sa atin mag-scale. Yan. At pag gusto na natin gagawin, i-octave na natin. So, itong ating pinky finger, nandito yung ating C. So, mangyayari, meron tayong shift ng daliri. So, ang gagawin natin, ito yung pinky is i-root natin ito yung ating index finger. Kumbaga, i-slide natin yan, index finger. Para makuha na naman natin yung position dito sa baba. Para dalawang octave na siya. Ganito na siya. So, meron tayong C, D, E, F, G, A, B, C. Or yung tinuro ko nakaraan na 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Yun siya mga master. Yan. At pag dito na, i-shift mo lang sa pinky para mabalikan mo yung kanina natin na scale doon sa ating pinaka-start. So, pag dalawang octave na yon. So, ito na mga master, ibuo ko sila. Pag sa nota natin babasahin, meron tayo C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. Middle, pinky, index, middle, pinky, index, ring, pinky, index, ring, index, middle, pinky, index, ring, pinky. Yan. Kaya hindi na tayo mahihirapan mag-skala kasi alam na natin kung paano yung proper na fingering. Pero take note mga master, ito is pag-aaral or pagpa-practice ng ating mga daliri kasi hindi naman talaga siya all the time na ganun ang gagawin natin. Kasi meron naman tayong mga skala na kaganito. Yan, mga slide-slide. Yan, nasasaklaw ng ibang mga string. Yan, siyempre, application na yon. Ito kasi yung proper na parang nag-exercise ka, finger exercise, para mapamiliarize talaga yung fretboard. Yun siya mga master. Kaya may nakikita tayo sa internet pag sinabing scale ng G, ito yung lumalabas. Bakit kaya ganyan? Kasi nakabase yan sa tipan ng daliri. Sample ito sa G. May G major scale, index ang inuuna ito, G, then ring, tapos ito i-stretch, yan. Yan. Pwede naman din yon, pero medyo tricky na siya pag ipapabalik. Kasi pag ganito siya, tapos ganito, yan. Kaganito ka pa. Unlike doon sa pag ilagay natin yan sa ating middle finger, ganito lang siya.
Yan. Kaya nagtataka ka minsan bakit yung G major scale yan, yung forma niya, ang dami mga dot. Kasi nga, nandito yan nakabase sa posisyon ng mga daliri. At yan yung proper na mag-exercise ka ng mga daliri. Hindi yung diretso ka na dun sa mga shred. Mga ganun-ganun na, hindi. Kasi madadapa ka dun. Binilisan mo na masyado na baguhan ka pa lang. Kailangan mag-start ka sa pinaka-basic, pa dahan-dahan paakyat. Yun siya mga master. Gawin mo lang to mga master every time na pag may pino-point out ka na scale, example, scale ng D major scale. So, depende sa'yo kung kukunin natin sa tatlong string na maliliit. Yan, sa tatlong string na maliliit, meron tayong root natin na D sa G string, meron tayong 7th fret. Yan. So, dahil tatlong string ang gusto nating i-access ng ating D major scale is meron tayong posisyon na ganito. Yan, sa ating daliri. So, pag titignan natin yung scale ng D major scale, meron tayong D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D. Yan. Napapansin nyo sa aking daliri, wala nang extra movement kasi nandoon na kasi yan. Yan. Hindi yung ganito. Yan. Tama naman siya, kaso nga, mahirap siya pag mabilis na. Unlike sa ganito. Simple lang. Pag na-master na natin yan, so example, i-access natin yung 6 na string. Sa 6 na string is meron tayong D dito sa ating low E, 10th fret. Yan. So, susundin mo lang din yung sinabi ko kanina mga master na i-access mo. Gagamitin mo na naman yung middle finger mo. Yan, ito. So, middle finger. So, ito na yung kanyang scale na napapaloob sa ating D major scale. Basta sapulin mo talaga yung lahat ng nota na nasasaklaw sa ating scale. So hanggang dito lang muna to mga master. So meron pa tong part 4 mga master. Sana mapanood mo yun mga master. Hinihikayat ko kayo na panoorin nyo yung part 1, part 2 at syempre itong ating episode ngayon. Patapusin nyo, panoorin nyo. Para hindi kayo malilito sa susunod natin na mga pag-aaral about sa proper finger position mga master. So huwag itong kalimutang i-share sa kaibigan nyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang muna mga master. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.